Ang mga buwitre ay nagsisimula ng pagpiestahan ang naiwan ng iyong ama. Nanginginig ang kamay ni Emmy Fuerte habang muli niyang binabasa ang anonymous email sa kanyang cellphone. Isang linya lang yon, pero sapat na para magdala ng matinding kilabot sa buo niyang katawan. Ang mga salita ay tila may sariling buhay, gumagapang mula sa screen, pumupulupot sa kanyang puso at humihigpit, unti-unti. Napalunok siya at naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Dito sa maliit na apartment na pansamantala niyang tinitirhan, pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang mga pader. Ang pag-iisa ay isang kumot na matagal na niyang kayakap. Pero ngayong gabi, ang kumot na yon ay parang naging isang mabigat na kadena. Para sa'yo ito pa, bulong niya sa hangin. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang maliit na litrato sa tabi ng kanyang kama, isang litrato nila ng kanyang ama, nakangiti at masaya. Noong mga panahong simple pa ang lahat, kinabukasan, sa lobby ng Fuerte Holdings, ang pakiramdam ng pag-iisa ay napalitan ng ingay at abalang mga empleyado. Dito, hindi siya si Emmanuel Fuerte, ang tagapagmana. Dito, isa lang siyang ordinaryong bagong hire, nakasuot ng simpleng blouse at salamin, isang anino sa gitna ng karamihan. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kanyang sandata. Nagmamadali siyang lumiko sa isang pasilyo, hawak ang isang folder ng mga dokumento at isang tasa ng mainit na kape nang bigla siyang may mabunggo. Aray! Isang malakas na boses lalaki ang kanyang narinig. Napatili si Emmy nang tumapon ang halos lahat ng laman ng kanyang tasa sa dibdib ng lalaki at sa mga papel na hawak nito. Mabilis na kumalat ang maitim na mantsa sa puting polo ng lalaki at sa mga dokumento. Nako, sorry sir, natatarantang sabi ni Emmy. Agad na kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at sinubukang punasan ang natapon. Huwag na, mariing sabi ng lalaki, hinahawi ang kanyang kamay. Look what you've done! These are important contracts. Napaangat ng tingin si Emmy. Handa nang sumagot pabalik pero natigilan siya. Ang lalaking nasa harapan niya ay matangkad, may matipunong pangangatawan, at isang mukhang tila hinulma ng isang anghel. Pero may mga matang singtalim ng agila. Kahit na bahira ng inis, hindi maikakaila ang taglay nitong karisma. Pasensya na talaga, ulit ni Emmy, mas mahinahon na ngayon. Hindi ko sinasadya, nagmamadali lang ako. Tinitigan siya ng lalaki at unti-unting nawala ang kunot sa noo nito. Tila may kung anong nakita sa kanyang mga mata. Okay, it's fine, aksidente lang. Huminga ito ng malalim. Ako si Raj De Vera, bagong consultant ng kumpanya. Inilahad nito ang kamay. Nag-alinlangan si Emmy bago ito abutin. Emmy, bagong staff lang din. Nang magdikit ang kanilang mga palad, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa braso ni Emmy. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Sige, mauuna na ako, paalam ni Emmy. Mabilis na pinulot ang mga nahulog niyang gamit at halos takbuhin ang pasilyo palayo kay Raj De Vera. Sa loob ng conference room nagsimula na ang unang meeting niya. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Mr. Ricardo Salcedo, ang Chief Financial Officer at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Siya ang tumayong tila pangalawang ama para kay Emmy. Tito Ricardo, bati niya sa isip. Ngumiti ito sa kanya, isang mainit at mapagkakatiwalaang nangiti. As you can see, the proposed marketing plan focuses on digital engagement, paliwanag ng isang department head. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, hindi maiwasan ni Emmy na mapansin ang mga butas sa plano. Mga numerong hindi tugma, mga proyeksyon na masyadong optimistiko. Nang humingi ng opinyon si Mr. Salcedo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Walang gustong magsalita.
Huminga ng malalim si Emmy. Eto na. "Excuse me, sir?" Mahinang sabi niya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Napansin ko lang po na ang projected ROI ay hindi isinasaalang-alang ang recent market saturation. Baka po mas maging epektibo kung ililipat natin ang bahagi ng budget sa grassroots activation sa halip na sa... Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Raj De Vera, tuyo na ang damit, pero bakas pa rin ang bahagyang mantsa ng kape. Nagtama ang kanilang mga mata. "Mr. De Vera, you're late," sabi ni Mr. Salcedo, pero may ngiti sa labi. "Sorry, Sir Ricardo. Nagkaroon lang po ng maliit na aksidente kanina," sagot ni Raj. Ang tingin ay nanatili kay Emmy. Isang tingin na puno ng pagtataka at tila paghanga. Nagpatuloy ang meeting, pero ramdam ni Emmy ang mga mata ni Raj na nakatutok sa kanya, sinusuri, pinag-aaralan. Nang matapos ang araw, halos lahat ay nagsiuwian na. Pero si Emmy ay nanatili. Sa ilalim ng dilim ng opisina, binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Sa ilang sandali, ang mga live feed mula sa mga security camera ng buong palapag ay lumabas sa kanyang screen. Pinanood niya ang bawat galaw, bawat kilos ng mga taong pinaghihinalaan niya. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat segundong lumilipas. Ito ang totoong trabaho niya. Ang pagiging isang espiya sa sarili niyang kumpanya. Nasa kalagitnaan siya ng panonood sa isang recording ng isang kahina-hinalang pag-uusap nang may marinig siyang mga yabag papalapit. Mabilis niyang isinara ang laptop, halos sabay ng pagtibok ng kanyang puso. Isang anino ang tumigil sa tapat ng kanyang cubicle. "Ginagabi ka yata, Miss Fuerte." Napaangat siya ng tingin. Si Raj. Nakatayo ito roon. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may kakaibang intensidad. "May tinatapos lang," maikling sagot ni Emmy. Pinipilit na maging kalmado. Ngumiti si Raj, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito ng isang hakbang. Sapat lang para maramdaman ni Emmy ang init na nagmumula rito. "Naniniwala ka ba sa tadhana, Miss Fuerte?" Biglang tanong nito. Ang boses ay mas malalim at seryoso. "Kasi, pamilyar ka." Mabilis na umiwas ng tingin si Emmy at walang imik na inayos ang kanyang mga gamit. "Hindi ako naniniwala sa tadhana, sir," sagot nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. "Naniniwala ako sa sipag at tiyaga." Pagkasabi niyon ay mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Raj na nakatayo roon. Mag-isa sa tahimik na opisina. Napabuntong hininga si Raj at napasabunot sa sariling buhok. Tadhana. Bakit nga ba niya nasabi iyon? Pero habang pinapanood niya ang papalayong anino ni Emmy, hindi niya maialis sa isip niya ang mga mata nito. Mayroong determinasyon doon. Isang tapang na pamilyar sa kanya. Pag-uwi sa kanyang condo unit, ang unang ginawa ni Raj ay buksan ang kanyang laptop para sa isang video call. Ilang sandali lang, lumitaw sa screen ang isang matandang lalaki na may malumanay ng ngiti. Ang kanyang ama. "Anak, kumusta ang unang araw mo?" tanong nito. "Ayos lang pa," sagot ni Raj. Sumandal sa kanyang upuan. "Ang Fuerte Holdings ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. At si Emmanuel, she's not what I expected." "Anong ibig mong sabihin?" "She's undercover. Nagpapanggap siyang ordinaryong empleyado. Matapang siya, matalino, at mapaghinala." Napangiti si Raj. "She spilled coffee all over me this morning." Tumawa ang kanyang ama. "Sounds like her mother. Pero mag-iingat ka, Raj. Ang mission mo ay protektahan siya, hindi para mapalapit sa kanya. Delikado ang sitwasyon. May dahilan kung bakit personal akong kinausap ng yumaong si Eduardo bago siya maaksidente. Meron siyang hindi pinagkakatiwalaan sa loob mismo ng kanyang kumpanya.
Tumango si Raj. Ang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon. I know pa, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak ng pinakamatalik na kaibigan ninyo. Mabuti, mag-ingat ka anak. Nang matapos ang tawag, napahawak si Raj sa isang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Dahan-dahan niya itong inilaba. Ito ay kalahati ng isang munting medalyon na hugis kabibe. Bigla, bumalik sa kanya ang isang alaala. Ang alat ng hangin sa dalampasigan. Ang maliliit niyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang 2 piraso ng kabibe. Sa harapan niya ay isang batang babae na may 2 tirintas at mga matang hindi natatakot sa kahit ano. Hati tayo, sabi niya noon sa batang babae. Itago mo yan. Paglaki natin, babalikan kita at pakakasalan kita. Pangako yan. Hindi sumagot ang batang babae. Kinuha lang nito ang kalahating kabibe. Tinitigan siya ng may determinasyon at tumango. Napabalik sa kasalukuyan si Raj, ang puso niya ay pinipiga ng isang pamilyar na panaanabik. 15 taon na ang lumipas. Hinanap niya ito, pero wala siyang nahanap na kahit anong bakas. Posible kayang ang babaeng may matapang na mga mata noon ay ang parehong babaeng nagtapon ng kape sa kanya kanina? Kinabukasan, sa lunch break, nakita ni Raj si Emmy na kumakain mag-isa sa isang sulok ng pantry. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at nilapitan ito. Miss Fuerte, pwede bang makiupo? Tanong niya na may pinakamatamis na ngiti. Tumingala si Emmy mula sa kanyang pagkain. Ang mga mata ay naniningkit sa likod ng kanyang salamin. Marami namang ibang bakanting upuan, Mr. De Vera. Gusto ko lang sanang humingi ulit ng pasensya para kahapon. Medyo mainit lang ang ulo ko dahil sa mga kontrata. Paliwanag ni Raj. Umupo sa tapat nito kahit hindi pa ito pumapayag. So anong masasabi mo sa Fuerte Holdings so far? Okay lang. Trabaho lang. Maikling sagot ni Emmy, halatang ayaw makipag-usap, pero hindi sumuko si Raj. Alam mo, nakakabilib ka kanina sa meeting. Hindi lahat ng bagong staff ay may lakas ng loob na magsalita ng ganoon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Emmy, pero mabilis din itong nawala. Sinabi ko lang ang nakita ko. Habang nagpapatuloy ang kanilang pilit na pag-uusap, napadako ang tingin ni Raj sa isang pamilyar na figura sa di kalayuan, si Ricardo Salcedo. May kausap itong isang manager mula sa accounting department. Hindi normal ang kanilang pag-uusap. Si Salcedo ay nakangiti ng malapad, pero ang paraan ng pagtapik niya sa balikat ng manager ay tila isang babala. Ang manager naman ay pawis na pawis at hindi makatingin ng diretso. May mali. Naramdaman yon ni Raj hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Nang matapos ang lunch break, sabay silang tumayo ni Emmy. Habang naglalakad pabalik sa kanilang mga cubicle, biglang natumba ang mga gamit na dala ni Emmy. Nako! Nagsipaglaglagan sa sahig ang kanyang mga folder, notebook at ang kanyang wallet. Tulungan na kita. Mabilis na alok ni Raj. Yumuko para pulutin ang mga gamit. Pinulot niya ang isang folder. Pagkatapos ay isang ballpen. Nang abutin niya ang wallet ni Emmy, bahagya itong nakabukas. May kung anong kumislap mula sa loob nito sa ilalim ng ilaw ng opisina. Napahinto si Raj. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Mula sa maliit na bulsa sa loob ng wallet, nakita niya ang isang pamilyar na hugis ng kalahating kabibe. Tumibok ang kanyang puso ng sobrang bilis na tila gusto nitong kumawala mula sa kanyang dibdib. Para kay Emmy, ang mga sumunod na araw ay isang nakakapagod na laro ng pagpapanggap. Sa umaga, siya ay isang masipag na staff. Sa gabi, siya ay isang investigador na walang pahinga. Sinasala ang bawat numero at dokumento na dumadaan sa kanyang mga kamay. Ang imahe ng kalahating kabibe na nakita ni Raj ay hindi na nawala sa isip niya. Pero isinantabi niya ito
Coincidence lang. Maraming kabibe sa mundo. Mas mahalaga ang misyon niya. At hindi nagtagal, nakahanap siya ng isang sinulid na pwede niyang hilahin. Isang serye ng mga purchase order mula sa accounting department ang nakakuha ng kanyang pansin. Mga transaksyon para sa mga gamit sa opisina. Pero ang mga presyo ay triple sa karaniwang halaga. Lahat ay may aprobadong pirma ng iisang tao. Si Mr. Gomez, ang manager na nakita ni Raj na kausap ni Salcedo. Bingo! Bulong ni Emmy sa sarili habang tinititigan ang mga numero sa kanyang laptop sa kalaliman ng gabi. Kailangan niya ng pisikal na kopya. Kailangan niya ng ebidensya. Kinabukasan, naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang umalis si Mr. Gomez para sa isang mahabang lunch meeting, doon siya kumilos. Pumasok siya sa opisina nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pero bago pa niya mahanap ang filing cabinet na kailangan niya, narinig niya ang boses ni Raj sa labas. "Emmy, anong ginagawa mo rito?" Napatalon sa gulat si Emmy. "Raj, ano? May pinakuha lang sa akin si Mr. Gomez." Isang palusot na kahit siya ay hindi kumbinsido. Tinitigan siya ni Raj. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalinlangan. "Talaga? Akala ko nasa labas siya para sa isang meeting." Biglang may narinig silang mga yabag na papalapit pabalik sa opisina. Si Mr. Gomez, pabalik na ito. "Dali!" Hila ni Raj sa kamay ni Emmy. Walang oras para mag-isip. Itinulak siya ni Raj papasok sa isang maliit na storage closet sa loob mismo ng opisina ni Mr. Gomez. Isinara ni Raj ang pinto sa likuran nila at sa isang iglap nilamon sila ng dilim. Siksikan, mainit, at nakakabingi ang katahimikan. Nakasandal si Emmy sa pader habang si Raj ay nakatayo sa mismong harapan niya. Sobrang lapit nila sa isa't isa na naririnig niya ang bawat paghinga nito. Naamoy niya ang banayad nitong pabango. Ramdam niya ang init ng katawan nito na bumabalot sa kanya. "Shhh!" Bulong ni Raj. Ang mainit nitong hininga ay tumatama sa kanyang tainga. Nagdulot ng libo-libong kuryente sa kanyang batok. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng opisina. Pumasok si Mr. Gomez. Narinig nila ang kaluskos ng mga papel. Ang pag-type sa keyboard. Tila isang kawalang hanggan ang bawat segundong lumilipas. Hindi makagalaw si Emmy. Ang tanging gumagana sa kanya ay ang kanyang pandama. Ang tibok ng puso niya ay tila nakikipagkarera sa puso ni Raj. Sa isang pagkakataon, gumalaw si Raj at ang kanilang mga braso ay nagdikit. Napapikit si Emmy sa tindid ng kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ano itong nangyayari sa kanya? Sa gitna ng panganib, bakit ito ang nararamdaman niya? Kaya, ilang minuto pa, narinig nilang may kausap si Mr. Gomez sa telepono. "Opo, Sir Salcedo?" Sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Hindi po. Walang nakakaalam. Sinisigurado ko pong malinis ang lahat ng ebidensya." Nagkatinginan sina Emmy at Raj sa dilim. Kahit hindi nila nakikita ang isa't isa, alam nilang pareho sila ng iniisip. Ricardo Salcedo, ang kanyang tito Ricardo. Nang sa wakas ay umalis na, si Mr. Gomez, naghintay pa sila ng ilang sandali bago dahan-dahang binuksan ni Raj ang pinto. Mabilis silang lumabas, walang imikan, hanggang sa makarating sila sa isang bakanteng pasilyo. "Narinig mo yon?" Tanong ni Emmy. Ang boses ay halos pabulong eh. Tumango si Raj. "Kailangan mong mag-ingat, Emmy. Mas malalim ito kaysa sa inaakala mo." "Paano mo nalaman?" Tinitigan siya ni Emmy. Ang pagdududa ay bumabalik sa kanyang mga mata. "Bakit ka naroon kanina? Sinusundan mo ba ako?" "Gusto kitang tulungan," giit ni Raj. Ginamit niya ang kanyang kaalaman bilang consultant para ipaliwanag kung paano niya napansin ang mga butas sa sistema ng accounting. Mga bagay na sinadya niyang hanapin dahil sa pag-aalala.
Habang nagsasalita si Raj, hindi mapigilan ni Emmy na maniwala. Mayroong sinseridad sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Kinagabihan, bumalik si Emmy sa kanyang cubicle. Nakatanggap siya ng isang email mula kay Raj. Isang naka-encrypt na file. Nang buksan niya ito, naglalaman ito ng mga spreadsheet na nagdedetalye ng mga kahina-hinalang transaksyon. Mas detalyado pa kaysa sa una niyang nakita. Tinulungan siya nito. Ngumiti si Emmy. Isang tunay na ngiti. Pero bigla, nagbago ang nasa screen ng kanyang computer. Ang lahat ng files ay nawala. Napalitan ito ng isang itim na screen na may puting text. Isang simpleng pangungusap lang ang nakasulat. Masyado nang humahaba ang ilong mo, bagong empleyado. Napatayo si Emmy. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Ang ngiti ay naglaho. Napalitan ng purong takot. Alam na nila. Ang banta sa kanyang computer ay hindi nakapagpatulog kay Emmy. Sa halip, nagsilbi itong gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Wala nang atrasan. Kung gusto nilang maglaro, ibibigay niya sa kanila ang isang laro na hinding-hindi nila malilimutan. Ang Fuerte Holdings Annual Gala ay ang perpektong entablado. Isang gabi ng pagpapanggap, mga pekeng nangiti, at mga kumikinang nakasuotan. Ang perpektong lugar para ilantad ang isang maruming sikreto. Dumating si Emmy suot ang isang simpleng itim na bestida, halos hindi kapansin-pansin sa gitna ng karamihan. Mabilis niyang hinanap si Raj. Nakita niya ito malapit sa bar, kausap ang ilang mga executive. Suot ang isang formal na suit, tila isa itong prinsipe mula sa isang fairy tale. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang sulyap lang, nagkaintindihan na sila. Ang plano ba ay ayos na? Bulong ni Emmy nang makalapit siya. Lahat ay nakahanda. Ang kailangan lang ay ang hudyat mo. Sagot ni Raj. Ang boses ay mababa at seryoso. Sigurado ka ba rito, Emmy? Kapag ginawa mo ito, magbabago ang lahat. Ito lang ang paraan, sabi ni Emmy. Ang kanyang mga mata ay matatag. Nang magsimula ang tugtugin para sa sayawan, inilahad ni Raj ang kanyang kamay. Isang sayaw para hindi sila maghinala. Nag-alinlangan si Emmy, pero pumayag din. Habang dahan-dahan silang umikot sa dance floor, ang lahat sa paligid nila ay tila naglaho. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Raj. Ang kamay naman nito ay nasa kanyang baywang, magaan pero may proteksyon. Tila ginawa ang kanilang mga katawan para magkasama sa himig na iyon. Pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na ako tatawaging Miss Fuerte, sabi ni Emmy, nakatingin sa mga mata ni Raj. Alam ko, sagot ni Raj, at handa ako para doon, Emanuele. Sa unang pagkakataon, naririnig niya ang buo niyang pangalan mula sa mga labi nito, at sa halip na mainis, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang puso. Nang matapos ang kanta, tumango si Emmy kay Raj. Ito na ang hudyat. At ngayon mga kaibigan, isang maikling presentasyon tungkol sa mga tagumpay ng ating kumpanya ngayong taon. Anunsyo ng MC. Ngumiti si Mr. Gomez at Mr. Salcedo, nag-aabang sa kanilang sariling papuri. Ngunit sa halip na mga sales chart, ang lumabas sa dambuhalang screen sa likod ng entablado ay mga kopya ng mga pekeng purchase order, mga bank statement, mga ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Nagulantang ang lahat. Namutla si Mr. Gomez. Mr. Gomez na parang nakakita ng multo. Tumingin siya kay Ricardo Salcedo, naghahanap ng tulong, pero ang mukha ni Salcedo ay isang blangkong maskara. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Emmy sa entablado. Inagaw niya ang mikropono mula sa MC. Ang simpleng staff na walang nakapansin kanina ay ngayon nasa gitna ng atensyon ng lahat. Magandang gabi. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpatahimik sa lahat. Sa loob ng maraming buwan, may mga anay na sumisira sa pundasyon ng kumpanyang ito.
Mga taong pinagkatiwalaan natin, ngunit sinuklian ang tiwalang yon ng kasakiman. Itinuro niya ang screen. Ito po ang katotohanan, at ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin. Inilugay niya ang kanyang buhok na kanina'y nakaipit lang. Ang simpleng staff ay biglang nagbago. Sa ilalim ng mga ilaw, lumabas ang isang babaeng may awtoridad at kapangyarihan. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Emmanuel Fuerte, anak ni Eduardo Fuerte at ang bagong CEO ng Fuerte Holdings. Isang bomba ang sumabog sa loob ng ballroom. Gulat, pagkamangha. Hindi makapaniwalang mga bulungan. Nakita niya ang itsura ni Raj. Nakanganga, pero mayroong paghanga at kislap sa kanyang mga mata. Ito ay isang sandali ng purong tagumpay. Pero hindi pa tapos ang gabi. Biglang umakyat din sa entablado si Ricardo Salcedo. Pumalakpak ito ng dahan-dahan at may panunuya. Bravo! Bravo, pamangkin! Sabi nito sa mikropono. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamalaki. Isang napakagandang sorpresa, isang napakagaling na pagtatanghal. Niyakap niya si Emmy at bumulong. Akala mo ba tapos na? Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao. Isang malaking palakpakan para sa ating bagong CEO. At syempre, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong ng ating mahusay na consultant, si Mr. Raj De Vera. Ngumiti si Salcedo, isang nangiting tila sa demonyo. Na sa pagkakaalam ko, patuloy nito, ang boses ay tumataas. Ay walang sino man sa inyo ang nakakaalam na siya ay anak ng may-ari ng De Vera Industries, ang pinakamalaki nating kakompetensya. Para kay Raj, ang mga salita ni Salcedo ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang matamis na lasa ng tagumpay ni Emmy ay biglang napalitan ng mapait na apdo sa kanyang lalamunan. De Vera Industries. Oo, pag-aari iyon ng kanyang ama. Pero hindi sila kailanman naging kakompetensya. Sa katunayan, ang kanyang ama at si Eduardo Fuerte ay matalik na magkaibigan, magkasosyo sa ilang mga proyekto noon. Ito ay isang kasinungalingan, isang perpektong, nakamamatay na kasinungalingan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Emmy. Ang pagtatagumpay sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang pamilyar na damdamin, pagdududa. Ang pader na unti-unti na niyang nagigiba sa pagitan nila ay muling itinatayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Emmy, let me explain. Sabi niya, sinubukang abutin ang braso nito nang makababa ito mula sa entablado. Explain what? Malamig na sagot ni Emmy, umiiwas sa kanyang kamay na tila ito ay apoy. Na isa ka ring sinungaling? Na lahat ng ito ay palabas lang din? Hindi totoo yan. Giit ni Raj. Ang kanyang boses ay desperado. Magkaibigan ang mga ama natin. Ipinadala ako rito ng tatay ko para protektahan ka. Protektahan ako? Tumawa si Emmy nang walang saya. O para mag-espiya? Para malaman ang mga kahinaan ng Fuerte Holdings para madali nyo na lang itong makuha? Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Raj. Ang babaeng hinangaan niya, ang babaeng nagsimula na siyang mahalin, ay tinitingnan siya ngayon na parang siya ang pinakamasamang kaaway. Ang kanyang fatal flaw, ang pagiging mapaghinala, ay bumalik ng buong puwersa. At si Salcedo ang nagbigay nito ng sandata. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Ako na ang bahala rito. Sabi ni Salcedo, lumalapit sa kanila na may pekeng pag-aalala. Inakbayan niya si Emmy. Security! Palabasin niyo ang taong ito. He is no longer welcome here. Dalawang malalaking security guard ang humarang sa daan ni Raj. Wala siyang nagawa. Ang huling nakita niya ay ang likod ni Emmy habang papalayo ito.
nasa ilalim ng proteksyon ng taong tunay na traidor. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, hinarang si Raj sa entrance ng Fuerte Holdings. "Sorry, sir. We have direct orders from the CEO." Sabi ng guard, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Napapikit si Raj sa frustrasyon. Tinawagan niya ang cellphone ni Emmy, pero diresto lang ito sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe. "Emmy, please, maniwala ka sa akin. Ito ay isang patibong. Salcedo is playing you, ang mga ama natin. Sila ang magpapatunay. Tawagan mo ang tatay ko. Tawagan mo ang kahit sinong kakilala ng pamilya natin. Please, Emmy." Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Habang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nang buksan niya ang mensahe, naglalaman ito ng isang attachment, isang serye ng mga litrato. Ang mga litrato ay nagpapakita sa kanya na may kamiting sa isang mamahaling restaurant. Ang kasama niya sa litrato ay si Mr. Tan, ang CEO ng pangunahing kakompetensya ng Fuerte Holdings. Ang mga litrato ay kuha mula sa malayo, malabo, pero sapat na para makilala siya. Mukha itong isang lihim na pag-uusap, isang transaksyon, isang pagtataksil. Pero alam ni Raj ang totoo. Ang meeting na yon ay nangyari isang buwan na, ang nakalipas, bago pa man siya pumasok sa Fuerte Holdings. At ito ay tungkol sa isang charity event. Walang kinalaman sa negosyo. Pero sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang mga litrato ay malinaw na edited. Ang petsa ay binago. May mga dokumento na idinagdag sa ibabaw ng mesa na hindi naman talaga naroon. This was a perfect frame-up. Salcedo was not just a thief. He was a master manipulator. Tinawagan niya ang kanyang ama. "Father, framing me. Salcedo is turning Emmy against me." Mabilis niyang paliwanag. "Alam ko, anak. Sinubukan kong tawagan si Emmanuel, pero hindi niya sinasagot. Ricardo has poisoned her mind. Kailangan mong mag-ingat ng doble. Kung kaya niyang gawin yan, kaya niyang gumawa ng mas masahol pa." "Ano ang gagawin ko pa?" "Hanapin mo ang katotohanan, Raj. Yan lang ang tanging paraan para maniwala siya sa'yo. Follow the money. Laging sundan mo ang pera." Pagkababa ng tawag, napatingin si Raj sa mga litrato. Galit, frustrasyon, at takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para kay Emmy. Nasa pugad siya ng isang ahas at ang tanging taong pwedeng magligtas sa kanya ay ang taong tingin niya ngayon ay isang traidor. "Hindi ako susuko sa'yo, Emmy." Bulong niya sa sarili. "Hindi ako susuko sa atin." Ang opisina ng CEO ay malawak at malamig. Dati, kapag pumapasok si Emmy rito noong bata pa siya, pakiramdam niya ay isa itong kaharian. Ngayon, pakiramdam niya ay isa itong kulungan. Umupo siya sa malaking leather na upuan sa likod ng mesa ng kanyang ama at naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang tagumpay niya kagabi ay panandalian lang. Ngayon, ang natira ay ang mapait na lasa ng pagtataksil. Raj De Vera. Ang pangalan ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Anak ng kalaban. Lahat ng tulong, lahat ng tingin, lahat ng mga sandali nila sa dilim ng storage closet. Kasinungalingan ba ang lahat? "Okay ka lang ba, Hija?" Napalingon si Emmy. Nakatayo sa may pinto si Ricardo Salcedo, may dalang-dalawang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mukha ng isang mapagmahal na tito. "Tito Ricardo," sabi ni Emmy. Ang boses ay pagod. "Alam kong mahirap itong lahat para sa'yo," sabi ni Salcedo. Inilapag ang isang tasa sa harap niya. "Hindi ko akalain na magagawa yon ng binatang yon. Ang gamitin ka para sa sarili niyang interes." Hindi sumagot si Emmy. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga gusali ng syudad na tila mga higanteng lapida. "Pinag-imbestigahan ko siya, Emmy," patuloy ni Salcedo.
Ang boses ay malumanay. Inilapag niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ayokong gawin ito, pero kailangan mong makita. Nag-atubili si Emmy, pero sa huli, binuksan niya ang envelope. Sa loob nito ay ang mga litrato. Si Raj, nakikipagkita kay Mr. Tan, ang mga petsa, ang mga pekeng dokumento sa mesa. Naramdaman ni Emmy na tila may pumipiga sa kanyang puso. Ito na, ang ebidensya, ang patunay ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang kanyang pagiging mapaghinala ay hindi pala isang kahinaan. Ito ay isang mekanismo para protektahan ang sarili. Tingnan mo, Hija, sabi ni Salcedo, itinuturo ang mga papel. Plinano niya ang lahat, ang paglapit sa'yo, ang pagtulong sa'yo na ilantad si Gomez. Para ano? Para makuha ang tiwala mo. At kapag naging CEO ka na, kapag mahina ang kumpanya dahil sa iskandalo, doon sila aatake. Ang mga salita ni Salcedo ay makatwiran, lohikal, at iyon ang masakit. Ano? Ano ang dapat kong gawin, Tito? Tanong ni Emmy. Ang boses ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay isang batang naliligaw. Ngumiti si Salcedo, isang nangiting puno ng awa. Ang kumpanya ay nasa alanganing sitwasyon. Ang stock market ay magiging magulo bukas. Kailangan nating ipakita na matatag tayo. Mayroon akong kilala, isang investor na handang bumili ng ilang porsyento ng shares. Hindi malaki, sapat lang para magpadala ng mensahe sa merkado na malakas pa rin tayo, na may nagtitiwala pa rin sa atin. Tumingin si Emmy sa mga mata ni Salcedo. Ang mga matang yon na nakita niyang lumuha sa burol ng kanyang ama. Ang mga matang yon na laging nakangiti sa kanya sa tuwing Pasko. Magtiwala ka sa akin, Emmy. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan, gaya ng pangako ko sa iyong ama. Tumango si Emmy. Pagod na sa pag-iisip. Pagod na sa pagdududa. Gusto na lang niyang may isang taong gagabay sa kanya. Habang nag-iisa na siya sa opisina, sunod-sunod na pumasok ang mga text message mula kay Raj sa kanyang cellphone. Hindi niya ito binasa. Binura niya ang mga ito isa-isa. Bawat pindot sa delete button ay parang isang pagbura na rin sa mga alaala nila. Ang pagbunggo sa lobby, ang pagtatago sa dilim, ang sayaw. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ama, para sa kumpanya. Nang gabing iyon, sa kanyang apartment hindi siya makatulog. May kung anong bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi tama. Bumangon siya at binuksan ang isang lumang baul na naglalaman ng mga gamit ng kanyang ama. Mga lumang libro, mga litrato, mga alaala. Sa ilalim ng lahat ng yon, may isang folder. Simple lang ang itsura nito, walang kakaiba. Pero ang label na nakasulat gamit ang sulat kamay ng kanyang ama ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Salcedo, Personal Investigation. Nang makita ni Raj na hindi na talaga sasagutin ni Emmy ang kanyang mga tawag at mensahe, alam niyang kailangan na niyang gumawa ng ibang paraan. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang buhay ni Emmy at ang alaala ng ama nito ay nakasalalay sa kanya. Ang payo ng kanyang ama ay malinaw. Follow the money. Alam niyang imposibleng makuha ang mga financial records ng Fuerte Holdings nang walang access. Kaya't kailangan niyang kausapin ang mga taong dating may access. Ang una niyang pinuntahan ay si Mrs. De Leon, ang dating head accountant ng kumpanya na bigla na lang nag-retire 2 taon na ang nakalipas. Natagpuan niya ito sa isang maliit na coffee shop sa labas ng syudad, malayo sa gulo ng korporasyon. Mr. De Vera, sabi ng matandang babae, ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Hindi ko alam kung paano mo ako nahanap, pero wala akong masasabi sa'yo. Mrs. De Leon, please, pakiusap ni Raj, umupo sa tapat nito. Alam kong may dahilan kung bakit ka umalis. Alam kong may nakita ka.
Ito ay tungkol kay Eduardo Fuerte, tungkol sa anak niya. Nang marinig ang pangalan ni Eduardo, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng matanda. He was a good man, bulong nito. Masyadong mabuti para sa mundong ito. Kaya nga po tulungan niyo akong iligtas ang kanyang legacy. Tulungan niyo akong iligtas si Emmy. Huminga ng malalim si Mrs. De Leon. Hindi ko kayang magbigay ng dokumento. Masyadong delikado. Pero bibigyan kita ng isang pangalan. Project Nightingale. Iyan ang codename na ginagamit ni Salcedo para sa isang serye ng mga ghost project. Mga proyektong nasa papel lang pero milyon-milyon ang pondong inilalabas. Project Nightingale. Ito na ang simula. Ginamit ni Rajesh ang buong gabi sa kanyang kondo. Halos hindi kumukurap. Sa harap ng kanyang high-powered na computer, gamit ang kanyang mga koneksyon at kaalaman sa corporate systems, sinubukan niyang i-hack ang lumang server ng Fuerte Holdings, ang digital na sementeryo ng mga nakalimutang file. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-type at pagsubok, sa wakas, nakapasok siya. Hinanap niya ang Project Nightingale at naroon nga. Isang serye ng mga file, protektado ng maraming layer ng encryption. Inabot siya ng madaling araw bago niya nabuksan ang isa sa mga ito. Ang kanyang nakita ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Milyon-milyong piso ang inilipat sa iba't ibang offshore accounts sa loob ng 5 taon. Ang pinakamalaking mga transaksyon ay nangyari sa mga linggo, bago, at pagkatapos ng pagkamatay ni Eduardo Fuerte. Pero hindi iyon ang pinakakakilakilabot na natuklasan niya. Sa sobrang pag-usisa, sinubukan niyang maghanap ng iba pang file na may kaugnayan kay Salcedo. Naghahanap siya ng mga email, mga lumang memo, kahit ano. At doon, sa isang nakatagong subfolder na may label na Vehicle Maintenance, nakikita niya ang isang file na tila hindi nabura ng maayos. Ito ay isang maintenance report para sa personal na kotse ni Eduardo Fuerte. Ang petsa, isang araw bago ang kanyang aksidente. Binuksan ito ni Raj. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakasaad sa report na ang sasakyan ay nasa perpektong kondisyon, pero sa pinakailalim may isang maliit na nota mula sa mekaniko. Brake fluid line shows signs of deliberate tampering. Advised immediate replacement. Awaiting final approval. At sa tabi nito may isang digital signature para sa pag-override ng abiso. Cancel replacement. Car is cleared for use. Nanginginig ang kamay ni Raj habang tinitingnan ang pangalan sa ilalim ng digital signature na nag-aproba sa pag-cancel. Ricardo Salcedo. Napaurong si Raj mula sa kanyang upuan, tila na susuka. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay pagpatay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang pera ang habol ni Salcedo. Gusto niyang makuha ang lahat. At si Emmy na nag-iisa at nagtitiwala sa kanya ay nasa smertel na nebespeka. Kailangan niyang babalaan si Emmy. Ngayon na. Pero paano? Lahat ng linya ng komunikasyon ay sarado. Pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na nag-uugnay sa kanila na hindi kayang sirain ni Salcedo. Isang bagay mula sa nakaraan. Isang pangako. Ang kalahating kabibe. Nanginginig ang mga kamay ni Emmy habang binubuksan ang lumang folder na may markang Salcedo. Personal investigation. Sa loob, nakita niya ang mga sulat kamay ng kanyang ama, mga petsa, mga numero ng account, mga pangalan ng mga shell corporation. Hindi pa kompleto ang investigasyon. Pero malinaw na ang kanyang ama ay may matinding hinala na rin kay Salcedo bago pa man ito mamatay. Ang kanyang tito Ricardo, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang katotohanan ay isang malaking sampal sa kanyang mukha. Nagsimulang mag-unahan ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan. Ang mga pekeng ng ngiti ni Salcedo, ang paraan niya ng pagmamanipula sa kanya laban kay Raj, ang pagmamadali niyang ibenta ang shares ng kumpanya. Lahat ay isang kasinungalingan.
Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig na idinayal ang numero ni Raj. Pero bago pa man niya mapindot ang call button, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Ricardo Salcedo, may dalang isang leather briefcase. Ang kanyang ngiti ay mas malapad kaysa dati, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Emmy Hija, good news," sabi nito. Hindi napapansin ang folder sa mesa ni Emmy. "Nakausap ko na ang mga investor. Handa na silang pumirma. Ang kailangan na lang ay ang pirma mo sa mga papeles na ito para ma-authorize ang sale." Inilapag niya ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa. "Hindi," sabi ni Emmy. Ang boses niya ay mahina, pero matatag. Nawala ang nangiti ni Salcedo. "Anong sabi mo?" "Sabi ko, hindi," ulit ni Emmy. Tumatayo. Tinakpan niya ng ibang papel ang folder ng kanyang ama. "Nagbago ang isip ko. Hindi ko ibebenta ang kahit isang piraso ng kumpanyang ito." Tinitigan siya ni Salcedo at sa unang pagkakataon, nakita ni Emmy ang tunay na anyo nito. Ang maskara ng isang mapagmahal na tito ay tuluyang nalaglag. Ang natira ay ang mukha ng isang halimaw. Sabi nito, isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "So nalaman mo na. Sayang, akala ko mas matalino ka kaysa sa ama mo." "Ano ang ginawa mo sa kanya?" tanong ni Emmy. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ang ginawa ko?" sabi ni Salcedo. Dahan-dahang lumalakad palibot sa mesa, papalapit sa kanya. "Ibinigay ko lang sa kanya ang nararapat. Masyado siyang mahina para pamunuan ng imperyong ito. Ako dapat ang narito. Ako." "Kaya pinatay mo siya." "Hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang katotohanan. Aksidente lang iyon," sabi ni Salcedo ng may panuni. "At isang aksidente rin ang pwedeng mangyari sa'yo. Isang batang CEO na hindi kinaya ang pressure, isang trahedya. Hindi ka magtatagumpay," sabi ni Emmy. Ang takot ay napapalitan ng galit. "Talaga ba?" Tumawa ulit si Salcedo. "Hawak ko ang board of directors. Bukas ng umaga, mayroon tayong emergency meeting. At kung hindi ka pipirma sa mga papeles na ito, sisirain ko ang pangalan ng Fuerte Holdings. Maglalabas ako ng mga pekeng balita, mga pekeng financial report, hanggang sa bumagsak ang stocks at wala nang matira sa'yo. Either you give it to me or you lose it all." Ito na, ang dulo. Pakiramdam ni Emmy ay napapaligiran siya. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala. Ang legacy ng kanyang ama, ang kanyang sariling kinabukasan. Nang umalis si Salcedo, naiwan si Emmy na nakatayo roon, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang tawagan ang mga miyembro ng board, pero gaya ng sinabi ni Salcedo, walang sumasagot sa kanya. Nag-iisa siya. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ay masyadong matindi. Ang sakit ay hindi na niya kaya. Tumingin siya sa kalahating kabibe na nakasabit sa kanyang leeg. Ang alaala ng isang pangako mula sa isang batang lalaki na hindi na niya maalala. Ito na ba ang katapusan? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number, isang text message. Nanginginig niyang binuksan ito. "Pinatay niya ang tatay mo. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Maniwala ka sa kalahati ng kabibe." Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. "Maniwala ka sa kalahati ng kabibe." Ang mga salitang iyon ay gumising sa isang bagay sa loob niya. Pag-asa? Isang maliit, nagniningas na pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Ang conference room ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board of directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa dulo ng mesa nakaupo si Ricardo Salcedo. Ang kanyang mukha ay kalmado, na parang siya na ang nagwagi. Sa kabilang dulo, nakaupo si Emmy. Mag-isa, pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. "Gaya ng sinabi ko sa inyo, mga Ginoo," panimula ni Salcedo, "ang kumpanya ay nangangailangan ng agarang aksyon para mapanatili ang tiwala ng merkado.
Ang pagbebenta ng maliit na porsyento ng shares ay isang strategic move. Emmy Hija ang panulat. Inilapit ni Salcedo ang isang dokumento at isang mamahaling pluma kay Emmy. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ito na ang sandali ng katotohanan, ang pagitan ng pagkatalo at paglaban. Hinawakan ni Emmy ang pluma. Tumingin siya kay Salcedo, diretso sa mga mata nito, at pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinagsak ang pluma sa mesa. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang anino ng pagkainis ang dumaan sa mukha ni Salcedo. Emmy, huwag na nating gawing mahirap ito. Mahirap? Tumayo si Emmy. Gusto ninyong malaman kung ano ang mahirap? Ang mahirap ay ang malaman na ang taong itinuring mong pamilya ay ang siya palang pumatay sa iyong ama. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Kasama ang paos! How dare you! Sigaw ni Salcedo. Tumatayo na rin. Wala kang ebidensya. Security! Palabasin ang babaeng ito. Hindi siya aalis. Isang boses ang narinig mula sa pinto. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Raj De Vera. May dalang laptop. At sa likod niya ay ang kanyang ama at dalawang unipormadong pulis. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Salcedo. Ang kanyang mukha ay namumutla na. Tapos na ang laro, Ricardo, sabi ni Raj. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Lumakad siya papunta sa gitna at ikinonekta ang kanyang laptop sa malaking screen. Sa loob ng 5 taon, naglipat ka ng mahigit 50 milyong piso sa mga offshore accounts sa ilalim ng proyektong Project Nightingale. Lumabas sa screen ang mga bank statement, ang mga numero, ang mga petsa. At hindi lang iyan, patuloy ni Raj, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Salcedo. Ito ang maintenance report ng sasakyan ni Eduardo Fuerte, isang araw bago siya mamatay. Isang report na nagsasabing pinakialaman ng preno. At ito, ang pirma mo, na nag-uutos na huwag itong ayusin. Ang digital signature ni Salcedo ay lumitaw sa screen, malaki at malinaw. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Mga kasinungalingan, lahat yan ay gawa-gawa lang. Desperadong sigaw ni Salcedo. Tumingin siya kay Emmy. Emmy, pamangkin ko, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang De Vera. Gusto lang nilang sirain tayo. Hindi sumagot si Emmy. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg at inilabas ang kalahating kabibe. Nang makita ito ni Raj, ngumiti siya. Kinuha niya rin ang sariling kwintas at inilabas ang kapares nito. Lumapit si Emmy kay Raj. Sa harap ng lahat, sa gitna ng silid, pinagdikit nila ang 2 piraso. Perpekto itong nag-ugnay. Isang buong kabibe, isang buong pangako. Para kay Emmy, ang pag-ugnay ng mga kabibe ay hindi lang pagpapatunay sa nakaraan. Ito ay ang pagbabalik ng tiwala, ang pagbabalik ng pananampalataya. Sa sandaling iyon, alam niyang si Raj ay nagsasabi ng totoo. Hindi! Bulong ni Salcedo, napaurong. Alam niyang talo na siya. Ang pagkakaisa ng 2 ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Habang papalapit ang mga pulis sa kanya, sa isang huling desperadong galaw, bumunot si Salcedo ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, matulis na letter opener. Itinutok niya ito kay Emmy. Kung hindi ito mapupunta sa akin, sigaw niya. Ang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Walang makikinabang dito. Bago pa man makalapit si Salcedo kay Emmy, mabilis na humarang si Raj sa pagitan nila. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang braso ni Salcedo. Pinilipit ito hanggang sa bumagsak ang letter opener sa sahig na may malakas na kalansing.
Agad namang dumating ang mga pulis at pinusasan ang nabigong traidor. Hindi pa tayo tapos, Emmanuel. Babalikan kita. Huling sigaw ni Salcedo habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, pero wala na itong talab. Ang kasamaan niya ay naglaho na sa liwanag. Nang tumahimik na ang silid, naiwan sina Emmy at Raj na nakatayo sa gitna. Ang mga miyembro ng board ay dahan-dahang lumapit, humihingi ng paumanhin, nangangakong susuportahan siya. Pero ang tanging nakikita lang ni Emmy ay si Raj. Nang sila na lang ang naiwan sa malawak na conference room, walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay hindi awkward, kundi puno ng mga damdaming hindi masabi. Salamat. Sa wakas, ay basag ni Emmy sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo ang lahat. Sabay nating ginawa ito, sagot ni Raj. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Emmy, ang parehong kamay na minsan ay umiwas sa kanya. Ngayon, hinawakan ito ni Emmy pabalik ng mahigpit. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan. Tumingin si Emmy sa kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa mga mata ni Raj. Patawarin mo ako, Raj, sa hindi ko paniniwala sa'yo. Shh! Sabi ni Raj, itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang daliri. Wala na yun. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sa ilalim ng mga ilaw ng conference room, sa gitna ng nagkalat na mga papel ng isang laban na kanilang ipinanalo, hinalikan ni Raj si Emmy. Isang halik na nagtanggal sa lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, at lahat ng takot. Ito ay isang halik ng pangako. Isang halik ng bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang Fuerte Holdings ay muling bumangon, mas matatag kaysa dati. Sa pamumuno ni Emmy bilang CEO at sa tulong ni Raj bilang kanyang pinagkakatiwalaang consultant at partner, nabawi nila ang tiwala ng merkado at ng kanilang mga empleyado. Isang hapon, dinala ni Raj si Emmy sa isang pamilyar na lugar. Isang dalampasigan na may puting buhangin at malinaw na tubig. Ang lugar kung saan unang nagkahiwalay ang dalawang kalahati ng isang kabibe. Naalala mo ba rito? Tanong ni Raj, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa tabi ng dagat. Habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Tumango si Emmy, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Medyo malabo na, pero ang pakiramdam, tandang-tanda ko pa. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Raj kay Emmy. Noong mga bata pa tayo, gumawa ako ng isang pangako sa lugar na ito, sabi ni Raj. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pagmamahal. Sinabi ko na babalikan kita at pakakasalan kita. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Emmy. Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, Emmy, ay hindi na dahil sa pangako ng isang bata. Ito ay dahil sa pag-ibig ng isang lalaki para sa isang babae. Isang babaeng matapang, matalino, at may pinakamagandang puso na nakilala ko. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang sing-sing na may kumikinang na diamante ang lumitaw. Emmanuel Fuerte, sabi niya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Will you marry me? Hindi dahil sa nakaraan, kundi para sa ating kinabukasan na sabay nating bubuuin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Emmy, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakit ay naglaho. Ang natira na lang ay ang lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ang kanyang kakampi, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang tadhana. Oo, bulong niya. Oo, Raj, yes! Isinuot ni Raj ang sing-sing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit.
Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa karagatan, nagsimula naman ang kanilang walang hanggan. Magkasama, haharapin nila ang anumang hamon, pamumunuan ng isang imperyo, at bubuuin ang isang pamilyang isinulat sa mga bituin.